Mga minamahal, tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 50 at ang atin po magiging paksa ngayon sa Heidelberg Catechism ay tungkol sa pangangailangan natin araw-araw. At ito po ay masusumpungan natin sa Mateo Kapitulo 6, talatang 11 na ganito po ang siyang isinasaad: bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. At ito ang siyang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat sinabi niya ay mananalangin kayo ng ganito. So itinuturo niya ay yung pangailangan natin araw-araw. At ilang bagay lamang ang ating tatalakayin ngayong umaga. Pero ang sinasabi po sa Lord's Day 50 sa isang katanungan bilang 125, ang sabi po dito, ano ang kapahayagan sa ika-4 na kahilingan? Ang sagot dito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. Nang ibig sabihin na inyo pong alagaan ang pangangailangan ng aming katawan upang dumating ang kaalaman namin na ikaw ang bukal ng lahat ng mabubuting bagay at maging aming gawa at pag-alaala o mga kaloob ay di makabubuti kung walang pagpapala mula sa iyo. At tulungan mo kami na huwag magtiwala sa kanino man kundi sa iyo lamang. So yan po ang nilalaman ng Heidelberg Catechism Lord's Day 50. So ang magiging paksa po natin ay ito pong nasa talatang 11, bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin araw-araw. Inyo po mapapansin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin, na bagamat tayo ay nilalang mula sa alabok na walang kakayahan, walang kapangyarihan, walang kalakasan, tayo ay nilikha na laging may pangangailangan, gayunpaman hindi tayo pinababayaan ng ating Ama na nasa langit, o kaya nga itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na tayo manalangin araw-araw sapagkat lagi tayo nangangailangan para sa ating katawan. At tandaan natin na ang ating Diyos at Ama ay nasa langit, na siya ang nagtutustos ng ating mga pangailangan araw-araw. At meron tayong 3 bagay na ating tatalakayin ngayong umaga. Una-una, bakit kailangan na tayo ay manalangin para sa ating pagkain? Why should we pray for our bread? Ikalawa, bakit si Kristo ay tumatawag o tinatawag na pagkain? Why Christ calls it our bread? And then yung pangatlo ay, why should it be given daily? Bakit kinakailangan ipagkaloob ito araw-araw? At siguro sumasagi sa atin na ating kaisipan sana ibigay ng buo ng Panginoon yung ating pangailangan. Bakit kailangan pang manalangin? So yan ngayon ang ating pag-aaralan. Unang-una, ang ating pisikal na katawan ay laging nangangailangan ng kalusugan at kalakasan. Simula nang tayo ay ipanganak, inyong makikita na ang isang sanggol, maliit, ngunit como sanggol ay hindi pa kumakain ng mga matitigas na bagay, kundi ang pinakain sa kanya ay gatas mula sa ina hanggang sa siya ay matuto na kumain unti-unti ng mga bagay na malalambot hanggang sa matutong kumain ng matitigas. At sa
pagdaloy ng panahon, ay makikita natin na ang bata mula sa pagiging sanggol ay nakakaupo, nakakatayo, at pagkatapos ay nakakalakad, nakakatakbo, at nakakalundag hanggang sa lumaki ng lumaki. At yan ang bunga ng pagkain na naidudulot sa ating katawan. Lahat ng ating mga pangangailangan ay pansamantala lang. Sapagkat ang itinuturo sa atin na itong nasa sanlibutan na nakikita natin ay pansamantala lang. Biro nyo, kung magtatanim tayo ay ng puno at makita natin na ito'y lumalago, maya-maya mamumunga, yayabong, mamumunga, at pagkatapos sa ilang panahon ay mamamatay. Kaya yung pagtatanim ay kinakailangan patuloy. Yan ang ginagawa ng iba. Halimbawa, katulad sa mga puno ng coconut, no? Ng buko. Pag medyo nagkakaedad na at magkakaedad, kinakailangan ay meron ng humahalili na puno para patuloy ang pagbubunga at sa pamagitan nun tayo ay nakakain. Kaya sinasaad sa atin ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay na kinakain natin mula sa lupa ay pangsamantala para magbigay ng kalusugan sa atin. Yung lahat ng kailangan ng ating katawan ay ating kinakain. At pagkatapos na makuha ng ating katawan, ang lahat ng mga sustansya at kailangan ng ating katawan, ito'y ating tinatapon, inilalabas. At kukuha muli tayo ng mga sariwang bagay na kailangan ng ating katawan. Kaya nga tayo kinakailangan nag-iingat sa lahat ng ating kinakain, baka makakasama sa ating katawan. So, ang lagi natututunan natin ay yung gustong-gusto natin, pero minsan hindi bagay sa ating katawan. So, kakainin natin yun. Ang gagawin ng ating katawan, lahat ng sustansya ay kukunin, at yung mga hindi na kailangan, ilalabas yan. Yan ang takbo ng ating pamumuhay. At yon ang pansamantala. Sapagkat ninayos ng Panginoon na maging gayon ang ating maging pamumuhay dito sa lupa. Pero ang higit na ninanais ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay ay maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. To be conformed with the Lord Jesus Christ. Yung salitang conform ay maging katulad ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat yon ang ninanais ng Panginoon. Sa unang service natin ay nabanggit natin na ang Panginoong Jesucristo ang panganay sa lahat ng mga nilalang. At tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay mga kapatid, tulad ng nabasa natin sa Hebreo. At siya ang panganay, tayo ang mga kapatid. At kung tayo ay mga kapatid, ang talagang ninanais ng Panginoon ay maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. To be conformed with His beloved Son, ang Panginoong Jesucristo. Ano yung mga bagay na dapat nating matutunan? Kasi ang Panginoong Jesucristo ay banal. O kaya nga tayo rin ay kinakailangan lumakad ng may kabanalan. Sapagkat sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay binanal. Paano tayo binanal? Yung ating mga kasalanan ay kanyang inako at tinala doon sa krus sa Kalbaryo, at yung lahat ng kasulatan na laban para sa atin ay ipinako doon sa krus sa Kalbaryo, at lahat ng kapangyarihan ng dyablo
na nasa atin, ito ay pinutol ng Panginoon. Kaya wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gumagawa sa atin sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Ang pangalawa ay yung katwiran, righteousness. Dahil sa tayo ay makasalanan, tayo ay hinango ng Diyos mula sa puso ng kadiliman at inilipat tayo, biro nyo, sa puso ng kadiliman, ng kasalanan. Hinugot tayo at inilipat tayo sa kanyang kaharian, sa kaharian ng kanyang buktong na anak. Nandun yung katwiran. So yung tayo hinango, inari tayong ganap ng Panginoon. Para sa Kanya, hindi na tayo makasalanan. Tayo ay Kanyang mga anak. Para sa Kanya, tayo ay matuwid. Hindi tayo makasalanan. Tayo ay mga banal na siyang tinutukoy ng banal na kasulatan. Kung kaya nga dito ipinakikita sa atin na tayo'y mga inaring ganap ng Diyos. Kaya mayroong kapayapaan sa atin eh. Hindi katulad ng ibang tao na walang kapayapaan sapagkat yung puot ng Diyos ang siyang sumasa kanila. Pero nyo, ano man ang gawin nila? Kung magpayaman sila, maya-maya nawawala. Kung magpaganda sila, maya-maya pumapangit sila. Kung magpalakas sila, maya-maya may mga ramdaman sila. Ganun ang puot ng Diyos. Na para silang mga tubig na nasa gitna ng dagat na inaalo, na talagang walang katinuan ang pamumuhay. So tayo bilang mga mananampalataya ay inaring ganap, may kapayapaan, at higit sa lahat, nais ng Panginoon na tayo ay lumago sa kanyang mga salita. Sapagkat tayo ay mga sisidlan na pinili at kapuri-puri sa harapan ng Panginoon. Alam natin na maraming kasangkapan na sisidlan sa loob ng bahay, pero ang lahat ay hindi kapuri-puri kasi yung iba nasa loob ng kusina, iba ay nasa kung saan lugar na kaligay. Pero yung mga sisidlan na kapuri-puri, yan yung laging nakadisplay. Yan yung laging nakikita ng mga tao. Na pag ikay pumasok sa isang tahanan, makikita yung mga sisidlan na mga nakadisplay. At yun ang mga sisidlan na kapuri-puri. So ang buhay ng isang mananampalataya ay sisidlan bilang kapuri-puri na dapat tayo ay napupuspos ng kaalaman ng Panginoon, o kaya nasabi ni Pedro, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At yun ang siyang inanais. Kaya nga, sa pamumuhay bilang mananampalataya, ay kinakailangan na tayo ay manalangin at tulad na sinasabi sa Mateo Kapitulo 7, talatang 7, ang sabi dito, humingi kayo, humingi, at kayo'y pagbibigyan. Humanap kayo, at kayo'y makakatagpo. Tumukto kayo, at kayo'y pagbubuksan. Sa pamamaraan ng ito, ay tayo'y humihiling sa ating Ama na nasa langit. Biro nyo, yung ating Diyos na nasa langit, siya rin ang ating Ama at siya rin ang ating, siya ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at siya rin ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So, iisa. Ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay ating Ama. Ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay ating Diyos. O kaya nga ito ang itinuturo. Sabihin walang pagkakaiba. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ang panganay ng lahat ng mga nilalang, lalo ng mga mananampalataya, at itinuturo sa atin bilang mga anak din
ng Diyos, ito ang pamamaraan para tayo'y lumapit sa Ama ay manalangin. Ang isa pang bagay na itinuturo ng Panginoon ay yung kabalisahan. Sabi sa Mateo Kapitulo 6, talatang 25 hanggang talatang 34, ay ganito ang siyang isinasaad. Sabi niya, at ito'y tinuturo sa atin na huwag nating iisipin ang mga bagay sa kinabukasan at huwag tayong mababalisa. Sabi niya sa talatang 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, tinuturo ito ng Panginoon sa mga alagad at maging sa atin bilang mga mananampalataya sapagkat siya ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man ng sa mga kamalig, kundi pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa kabalisahan ay magpapahaba ng kanyang buhay? O bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang o papaanong silang lumalaki, hindi sila gumagawa o humahabi man. Gaymay sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayong binibihisa ng Diyos ang damo sa parang, na gayon ang buhay. At kinabukasan ay tinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayo'y maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O anong aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito na batid ng inyong Ama sa langit, na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit, ang napakahalaga dito ay itong nasa talatang 33. Ang sabi dito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang mabalisa sa araw na ito. So ito ang katuruan ng Panginoon sa atin, na mapanatag tayo. Ituon natin ang pananampalataya sa Panginoon, sapagkat ang pananampalataya ay kaloob sa atin. At nakatuon ito dapat sa Panginoon Jesucristo, hindi sa mga bagay na alalahanin. Kundi, ang sabi dito, huwag mababalisa. Kung kaya nga, itinuturo ito sa atin ng Panginoon. At kung tayo ay laging nangangailangan, ang Diyos ay merong dakilang pangako sa bawat isa sa atin na siya ang magtutustos ng lahat ng ating mga pangangailangan. Huwag tayong mapares sa mga hintil. Yung salitang hintil, ibig sabihin ay huwag tayong maging katulad ng mga hindi mananampalataya. Tingnan niyo ang mga mananampalataya. Akala nila sa kanilang lakas ay magagawa nila ang sila'y
kumita ng malaking pera. Kaya nangyayari, kumikita sila sa masamang pamaraan. O kaya nga ang naging hantong noon ay kaparusahan at kamatayan. Pero ang mga hintil, ang sabi dito, ay ito ang hinahanap ng mga bagay. Saan ang hinahanap ng mga di mananampalataya? Pagkain. Maraming pagkain, masasarap na pagkain. At para magkaroon ng maraming pagkain, damit, kailangan marami silang pera. Lahat ng bagay ay gagawin nila para sa lahat ng bagay. Karoon ng matiwasay na paumuhay, pero kung tutusin natin, hindi matiwasay yun, sapagkat maaaring ang kanilang mga tahanan ay tahanan nagmula sa masama or sa kainggitan or pagnanakaw. So mga bagay na yun ang ginagawa ng mga hintil. Kaya sabi ng Panginoon ay ito ang mga hinahanap ng mga hintil. Yung lahat ng mga bagay na kailangan niya. Kaya sabi ng Panginoon, yung lahat ng ating pangangailangan ay batid ng ating Ama na nasa langit na kinakailangan natin ang mga bagay na ito. O kaya nga ang Panginoon ay nangako at yung pangako niya ay para sa kanyang kalwalatian na kinakailangan nating kinikilala na Diyos ang siyang nagtutustos ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. At tayo'y maginhawahan at magalak dahilan sa ang Diyos ang siyang nagtutustos. Yun ang dapat nating nalalaman at nababatid na masasabi natin ang Diyos ay matapat na tumutugon sa atin. Ang suliranin na binigay ng Panginoon sa mga alagad ay yung tungkol sa panalangin, paghingi. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, hanggang ngayon ay hindi pa kayo nananalangin. Hanggang ngayon ay hindi pa kayo humihingi. So humingi at kayo'y pagkakalooban. Kaya nga, tinutukoy dito na kailangan ng bawat isa ay sanayin ang kanilang pananampalataya na magtiwala sa Panginoon na ang Diyos ang siyang tutugon sa bawat panalangin natin sa Kanya. Sabi sa mga awit, Kapitulo 115, Psalms 115, verse 17 and 18, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ibig sabihin ng patay ay yung mga hindi mananampalataya. Basta hindi mananampalataya yan, patay yan sa harapan ng Panginoon. No? Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sino mang bumababa sa katahimikan. Ngunit, ang sabi dito sa talatang 18, ngunit aming pupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggang. Pupurihin ang Panginoon. Ikalawang bagay na ating pinag-aaralan ay bakit tinatawag ni Kristo na ating tinapay o pagkain? Ang dahilan ay sapagkat ang lahat ay mga pansamantalang pagpapala na kailangan ipanalangin, gayon din ang ilang pang mga pangangailangan ng ating katawan tulad ng damit, tubig, masisilungang bubungan, at iba pang mga gamit. So, ang mga bagay na ito ay kinakailangan na hinihiling natin sa Panginoon.
Sapagkat nais natin na hindi magkamit ang mga bagay na yon, kung walang pagpapala, hindi tayo nasisiyahan. Kailangan ng lahat ng mga bagay na ating tinatanggap na mula sa Panginoon ay tayo'y masyahan para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Ang ipanalangin natin ay tayo'y tustusan sa ating mga pangailangan tulad ng pagkain, damit, kalusugan ng ating katawan, kapayapaan, gayon din ang katahimikan ng ating paligid. Kaya tinatawag na tinapay upang magbigay ng patuloy na kalakasan, yung pagkain, para magpatuloy ang ating kalusugan at kalakasan. Nang si Adan ay magkasala sa Diyos dahil sa kanyang paglabag na kainin ang ipinagbabawal na bunga, sinabi ng Panginoon Diyos kay Adan sa Genesis Kapitulo 3, talatang 17, at kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka sa bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain noon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa araw na bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So yun ang sinabi ng Panginoon kay Adan. So sa lahat ng mga bagay na ito ay sinasabi ng Diyos na lahat ay pansamantala. Pero ang napakahalaga dito ay yung kaugnayan natin sa Diyos na siya ang ating Ama at lahat ng pangailangan natin ay kinakailangan sabihin natin sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay tinutugon ng Diyos sapagkat ito'y Kanyang ipinangako at itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo na kung tayo'y mananalangin, lumapit tayo sa ating Diyos na nasa langit. Yan ang sinabi dito sa Mateo Kapitulo 6, lalo-lalo na sa talatang 9, na sabi dito, manalangin kayong ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo, talatang 9. So, hindi lahat ng tao ay maaaring tumawag sa Diyos na kanyang Ama. Sapagkat kung hindi siya anak, hindi siya pakikinggan ng Diyos. Ang dinggin ng Panginoon ay ang kanyang anak. At ito ang siyang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Ama naming nasa langit. Sa mga mananampalataya ay kinupkop bilang mga anak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At malaya tayong lumapit sa ating Diyos na nasa langit, na siya rin ang ating Ama na nagmamalasakit at umibig sa atin at ibinigay sa atin ang kanyang anak, ang Panginoon Jesucristo, at ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Kung kaya nga tayo ay malayang nakakalapit sa Panginoon sapagkat siya ang ating Ama. Natatawag natin, hindi lahat ng tao ay maaaring tumawag sa Diyos na Ama. Sapagkat ang lumalapit sa Ama ay mga anak. At ito'y mga kinupkop sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.
Ang tinapay ang ating kalakasan ng ating pangangatawan at mga kaloob. Kung ating iisipin, nang ilabas ng Panginoon ang bansang Israel mula sa Ehipto at noong sila'y makatawid ng dagat na pula, doon nagpasimula na tustusan ng Panginoon ang kanyang bayan. Siya'y nagbigay ng mana at ang bansang Israel ay kumain ng mana hanggang sa sila'y makarating sa pangakong lupa. At doon, nung sila'y matuto na magtanim, ay doon naputol yung pagtutustos ng Panginoon ng mana. Sapagkat ang mga tao ay natuto magtanim at sila'y kumakain mula sa kanilang mga pagpapagod at pagtatanim, pagsasaka. O kaya nga sa loob ng 40 taon, ang Diyos ay hindi nakalimot. Lagi silang pinagkakalooban ng mana tuwing umaga bago sumikat ang araw. Kasi yung mga tamad, pag sumikat ang araw, wala na yung mana, natunaw na. Kasi ang masikatan ng araw, ang mana, ito'y natutunaw. Kaya wala na silang makukuhang mana. Kaya daling araw pa lang, bago pa sumikat ang araw, sila ay kinakailangang kumuha ng pagkain. At sila ay pinagpala ng Panginoon. Kumakain. At habang sila ay kumakain, naalala nila ang aming Ama na nasa langit, ang siyang nagkakaloob. Ewan ko kung dumadating sa inyong kaisipan na pag tayo ay nasa hapagkainan, kahit na yun ay binili natin, kasi ang lakas at kalusugan ng ating katawan ay pinagkaloob ng Panginoon upang makapaghanap buhay tayo. At sa bunga ng ating paghanap buhay, ay makabili tayo ng pagkain. O kaya nga, pag may pagkain dyan, kinikilala natin na ito ay mula sa ating Ama na nasa langit. Kung minsan, dumadating na mareklamo pa tayo pagdating sa pagkain. Siyempre, pipiliin natin ano yung mga bagay sa ating katawan. Pero kinakailangan ay kinikilala natin na yun ay kaloob ng Diyos para sa atin, pinagkaloob. Kaya tinawag ng Panginoon na tinapay upang magtaguyod ng ating buhay sa araw-araw. Kailangan. Kaya nakapaglakbay yung mga Israelitas 40 taon, meron niyo. I-multiply nyo ng 365 days, ang daming araw nun. So, ang Diyos hindi naglikat, hindi naputol. Patuloy siyang matapat na pinakakain ng kanyang bayan. Katulad ng ibon. Sabi ng Panginoon Jesucristo, tingnan niyo ang mga ibon. Hindi marunong silang magsaka, hindi sila marunong magtanim, hindi sila marunong mag-ani. Pero araw-araw sila ay pinakakain ng ating Ama na nasa langit. Mas higit pa ang ating buhay kaysa mga ibon. Sapagkat ang buhay natin ay napakahalaga. Inibig tayo ng Diyos ng walang hanggan at ang pag-ibig niya ay talagang hindi napuputol, hindi nagwawakas, kundi patuloy. Ito ay walang hanggan. Lagi nating isaisip na tayo'y iniibig ng Diyos upang tayo ay patuloy na pagkalooban ng kanyang mga pangangailangan. Alam niyo, kuminsan, nahihiya tayong banggitin
yung nasa ikalawang sulat sa Thessalonica, Kapitulo 3, talatang 10. Ito yung sinabi ni Pablo, 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Sabi dito, sapagkat noong paman kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ito ay wag din namang kumain. Ulitin ko, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay wag din namang kumain. Sapagkat aming nabalitaan na ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran at hindi man lamang gumagawa, sa halip ay mga mapanghimasok. At sabi ni Pablo sa mga Thessalonica, sa mga taga-Epeso, sabi niya sa Kapitulo 4, talatang 28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibahagi sa mga nangangailangan. At sabi sa mga awit, Kapitulo 34, talatang 9, O matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Ulitin ko, Psalms 34:9, O matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal. So tinutukoy sa mga mananampalataya, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya, sa Diyos, ay hindi magkukulang. Pangatlo na dapat nating matutunan, bakit kinakailangan na bigyan tayo ng pagkain araw-araw? Ang dahilan ay sapagkat tinuturo sa atin yung tinapay ay pangailangan araw-araw at ang kailangan ay tayo'y laging lumalapit sa ating Ama na nasa langit upang manalangin at sabihin natin sa Kanya, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ang dahilan kung bakit araw-araw ay upang hindi tayo mag-imbot at malayo tayo sa masasamang hangarin. Yan ang dahilan. Bakit? Kasi kinakailangan magtiwala tayo araw-araw sa Panginoon Diyos sapagkat hindi siya nagbabago, siya ay katulad kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga hintil o mga di mananampalataya ay hindi nananalangin, hindi man lang nagpapasalamat sa kanilang mga kinakain at mga tinatanggap na pananamit o anumang bagay. Pero tayo kinakailangan ay bilang mananampalataya, sanayin natin ang ating sarili na laging dumulog sa Diyos at ating Ama at magpasalamat at ipanalangin ang mga pangailangan ng ating mga katawan. Kaya ito ang ninanais ng Panginoon. Ayaw niya na tayo ay mapag-imbot. Kundi nais niya na tayo'y magtiwala at umasa sa ating Ama na nasa langit. Yan ang tungkulin ng mga mananampalataya. Manalangin. Pwede nating idalangin, siguro isipin natin, ano yung mga bagay na dapat nating ipanalangin? Pwedeng manalangin tayo ng bukod sa ating pangailangan, ay maaaring kailangan natin ang isang lugar na tatahanan o mga gamit sa pamumuhay,
tulad ng mga kasangkapan sa tahanan at iba pa, ang damit. At yun ang kailangan natin. Ang Diyos ay nagpapaalala din sa atin na ang sabi niya sa Proverbs chapter 30 verse 8 and 9, ang sabi niya, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man, pakainin mo ako ng pagkain ng aking kailangan. At sabi sa talatang 9, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Panginoon ay malapastangan. Yan ang dahilan. Bakit kailangan araw-araw na ibibigay sa atin ang mga pangailangan? At yun ang siyang pinapahayag sa atin. Naway tayo'y patuloy na pagpalain ng Panginoon. Matutunan natin itong itinuturo sa atin ng Panginoon na laging tumawag sa ating Ama na nasa langit. Meron tayong kaugnayan. Tayo mga anak. Siya ang ating Ama na napakayaman, makapangyarihan. Siya ay omnipotent, makapangyarihan, omniscient. At siya ang hindi nagbabago, immutable. Hindi siya nagbabago ng kanyang relasyon sa atin. Kung kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, matuto tayo sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na tumawag sa Kanya, Ama naming nasa langit, at bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw at kilalanin natin na lahat ng mga bagay na nasa ating hapag, kainan, mga damit, at anumang tubig at mga pangailangan ay mula sa ating Panginoon. At maaari nating idalangin sa Panginoon ang ating mga kailangan. Hindi siya mag-aatubili, kundi pagkakalob sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Maraming salamat po, O aming Diyos, sa iyong mga salita at sa aming patuloy na pag-aaral na kami ay iyong tinuturuan upang manalangin araw-araw. Pinupuri ka namin at dinadakila sapagkat itinuturo mo ang mga bagay na ito at matuto kami, Panginoon, na laging manalangin sa iyo sa lahat ng aming mga pangailangan at magpuri sa iyo at kilalanin namin na ikaw ay tunay na napakadakila. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.